Ha? Ano yan? Okay. Aba. Aba. Ganda ito ah. Sino po? Ito ha. Monsipak, paliwanagan niyo po. Ito. May problema mga kabataan. Lalo na ha, ngayon. Kasi, bakit daw kailangan pang magsimba sa simbahan? Meron pa namang live stream. Oo nga, no? Ang karamihan ng simbahan. At bakit hindi tanggalin na lang ang live stream para magsimba ang mga tao at makapagkomunyon? Maganda lalo yun. Okay, ganito yan. Ang live stream ho, alam naman natin, nauso yun ng pandemic. Actually, before pa lang pandemic, meron na pong mga tawag dito, may mga masses sa TV. TV masses. Nung ako'y bata ang limit ko sa channel 13, channel 2, channel 7, naimbitahan pa ako Pero, para kanino ba yung masa TV? Nung pa man. Hindi ho yan karaniwan, hindi ho yan para sa lahat. Yan po ay specifically para sa mga hindi makasimba sa simbahan for one reason or the other. Especially, matatanda, papaano? Hindi na sila makalakad. Mga may sakit. Anong gagawin? Mabuti na lamang at nung mag-pandemic, nauso na rin ang live stream sapagkat better than none. Wala naman nakakasimba So nakabuti rin yung live streaming. Pero noon, kaya yung mga tao ay nakakasimba kahit hindi physically present. Ganun po yan Ngayon na wala na ang pandemic. Wala na sana live streaming. Tama yun sabi. Wala nang sana, hindi mawawala ang live streaming sapagkat meron hong mga may sakit, meron hong may mga invalid, na hindi makapunta sa simbahan, meron mga matatanda, kaya patuloy ho yan. Pero the best way of attending the Mass is physically present. Nasabihin ko sa iyo kung bakit. Tatandaan ninyo yung sinabi ni Jesus na isang parable, isang talinaga. Ito lang, mga 2 weeks ago. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Naintindihan niyo ba yon? Ano bang pagkakaiba ng puno sa sanga? Wala. Natawag na sanga kasi sanga At puno dahil puno. Pero iisa yun. Imagine, kino-consider ng Jesus na tayo kaisa niya. Grabe. Kaya anong dapat? At ano ang ibig sabihin? Anong implikasyon nito? So tayo manatili sa puno. Bilang sanga. Ngayon, ano ang pinaka-pamamaraang maganda para tayo ay manatili sa puno? Ang isang karaniwan ay ang pagdadasal. Makipag-usap tayo sa Panginoon. Pagdasal. Pero alam nyo ba na ang pinakamabisang paraan ng pakikiisa kay Jesus ng sanga sa puno ay misa. Ang Eucharistia po. Bakit? Tingnan ninyo ang anyo ng simbahan, ang loob. Di nyo ba napapansin parang puno at sanga yun? Yung pinaka-altar, nandun si Jesus. Yun ang puno. At tayo namang mga tao, sa labas ng altar, tayo mga sanga. Hindi bang napapansin na doon magmumula, doon tayo kukuha ng katas. Parang kung tayo sanga, doon tayo kukuha ng katas sa puno. Ay anong ibinibigay na katas ni Jesus sa kanyang mga sanga? 2. Kaya may 2 bahagi ang misa. Salita ng Diyos. Kapag kayo nakinig ng salita ng Diyos, inyong inunawa, lalo tigit kung inyong madadaladalang palabas at maisa sa buhay,
katasnis, lakas, biyaya yan. At ano pa? Banal na komunyon. Kapag kayo'y nagtinabang, yan ang ibinibigay na katas ng puno na si Jesus sa ating mga sanga. Kaya tayo'y lalabas sa simbahan na punong-puno ng kanyang salita at punong-puno ng lakas ng kanyang katawan ng dugo. Yan po. Kaya kailangan po ang makasimba tayo. Pero yung mga hindi sumisimba, sorry for them. Sila'y parang mga sanga na walang katas. Mamamatay sila, matutuyo. Kaya kung ano't ano man, please, go to church. Go to church. Listen to the Word of God. And be sure when you get to the church, huwag kayong pahuli-huli. Kinakailangan, on time kayo para makapakinig ng salita ng Diyos. At pagkatapos ang inyong puso ay malinis para nyo matanggap si Jesus. And then you have all the reason. Pagkatapos ng misa, tapos ng misa, sasabihin ni Father, humayo kayo mapayapa. What do we say? And in a loud voice, salamat sa Diyos. Di ba? At tayo palakpakan pa. May mga nagsasabi, bakit nagpapalakpakan? Wala yan. Meron yan. Yan spontaneous reaction yan ng isang taong masaya. Nakatagpo si Jesus. Kulang pa nga yung palakpak na yan. Pwedeng sumigaw at lumukso sa galak. Aba, paano kayo? Nakatanggap kayo ng biyaya, ng katas mula kay Jesus? Tapos hindi kayo magsasaya at magagalak. So thanks be. Salamat sa Diyos. Palakpakan. Amen? Amen. Woohoo! Shoot muna tayo.